Opo, dakila, mapagpalang amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, ang pinakamalapang Jesus, maraming po salamat. Muli sa paglangis po sa bawat bahagi na yung banal na gawain natapos na, nagbigay galak sa aming puso, pagkilos at itong Espiritu sa aming kalagitnaan, at narito po kami sa pinakamalagang bahagi na yung banal na gawain, ang pag-aaral, pagkinig, yung banal na salita. Sa unang panalangin po na ang beloved pastor, muli, kabagan mo at patawarin ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, langisan mo po ang balingkod, dahil kung sa ganang akin, wala po akong magagawa. Buksan mo po mga pangunawa kasipan na aming kapatirang narito, maging sa mga bisitang narito, at patuloy po kami samahan ng Santong Espiritu at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Aming sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalaya sa mga demonyong hadlang gagawin na kaaway. Cast out, cast out, cast out, be bound to heal right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ang ating pinakamalapang Panginoon, at magandang hapon na po. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Hesus Kristo po lamang. Amen. Dubling paggalang po sa ating minamahal ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, at pag-alala na rin po sa mga itong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa lahat po ng mga beloved Almeida children. At sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Reboy Merli, sa kanyang beloved wife, beloved children, at beloved workers, beloved preachers, webcast televiewers, beloved choirs, martial group, instrumentalists, sa inyo pong lahat, mga datiya, mga baguhan, at sa ating pong mga bisita, special po kayo sa araw pong ito. Amen? Amen! Masaya po ba kayong lahat? Amen. Praise God. Nawa mga kapatid ay matapos natin ito ating pag-aaral ng salita ng Diyos na patuloy na masaya ang inyo pong mga puso. Amen. Sapagkat isa pong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang inyong balingkod po ay mapagkatiwalaan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan ay sabi ni Propeta Jeremias na hindi siya karapat-dapat, ay siya po ay nagpapasalamat sapagkat andyan ang Diyos. Ang sabi niya, mga kapatid, ay hindi ako marunong magsalita. Ibig sabihin, siya ay bata. Hindi siya marunong magsalita. Nais niya, mga minamahal, na yung iba na lang. Maalala ko kasi noong taong 1999, kung hindi po ako nakakamali, ang inyo po ang balingkod ay nagpapagamit na rin po sa mahal na Panginoon. Pero sapat na sa akin, ako po yung prayer warrior, taga-ayuno, taga-hayo, taga-counsel minsan ng mga may sakit, may karamdaman. Sabi ko, sapat na ako dito. Alam niyo po, mga minamahal, dumating yung message galing po sa amin na wala na po ipapadala na preacher sa dako po ng Lucena. 1999 po, ako na po yung binunot nila. Ayaw na ayaw ko po talaga. Sinong una, kahit walang hiya po akong tao, mahiyain pa rin naman po ako ng kaunti. Nakakahiya po kasi. Amen? Amen. Pero hindi tayo pwedeng tumanggi. Sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang sabi nga dito kay Propeta Jeremias, inuutusan kita, huwag kang matakot. Ako ang maglalagay ng salita sa bibig mo. Amen? Yun yung ikinalalakas ng aking loob. Na hindi ko sa ganang akin, wala po tayong kaya. Pero ang sabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, mga kapatid, huwag kang matakot. Sa iyo ako. Ako ang maglalagay ng salita sa bibig mo. Amen? Alam mo, isa nakakatakot, mga minamahal, kahit kasama na natin ang Diyos, ang mananampalataya kasi, parang tao yan sa sanlibutan. Parang sabi nga nung isang, ano ba yun? Yung ship cook. Magaling na siya magluto. Pero, marami pa rin sa mga kumakain, ang tinatawag na iba't iba kasi yung panlasa. Amen? Mayroong sasabihin doon sa luto, na matabang naman yung adobo nila. Amen? Amen. Para bang may kapintasan. Ganon din sa atin. Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, alam niyo po, hindi magaling
ang tumatayo. Parang hindi ako nabusog. Ganon din mga minamahal dito. Sa pangaral ng salita ng Diyos, kahit anong galing mong mangaral dito, iba pa rin yung panlasa ng iba. Nakukuha niyo po? Kaya sabi ng mahal na Panginoon kay Propeta Jeremias, ako ang maglalagay ng salita sa bibig mo. Huwag kang matakot. Kaya kung ano man yung aking sabihin dito, mga kapatid, ang Diyos ang naglagay niyan sa aking bibig. Niwala po ba kayo? Kaya makikinig po kayong mainam. Amen? Amen. Dahil Diyos ang naglagay. Kaya ang ating pag-aaralan, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ihanda po natin yung ating mga puso, higit sa lahat yung Bible natin, ihanda po natin, mga kapatid, sapagkat lahat ng tinatawag na alagad ng Diyos, mayroon pong Biblia yan. Dahil ito ang ating armas. Ito yung ating armas bilang tayo ay lingkod ng Diyos o alagad ng Diyos. Kinakailangan marunong tayong humawak at bumasa, umunawa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. At dito, sa Jesus Miracle Crusade, lahat gumagalaw, lahat pwedeng magsalita. Sa ibang fellowship, mga kapatid, yun lang nasa una ang nagsasalita. Ayaw magsalita yung mga naandyan. Pero dito, lahat po. Kaya pag sinabing amen, i-amen po kayo dahil yan ay paniniwala nyo na ang salita na inyong napapakinggan ay mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yun, kita nyo, lumakas-lakas na kaunti. Yung amen. Amen. Ating po pag-aralan, mga kapatid, sa hapon pong ito ang disciple and deeper relationship. Amen? Basahin na po natin agad-agad ang dalawang chapter natin, mga talata. Magkasunod po magbasa yung ating beloved Bible reader. Basahin po natin yung dalawa. Dalawa na po magkasunod. Pakibasa na po. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 13. Ang talata po ay 34 at 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo mag-ibigan sa isa't isa. Na kung gaanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. 35. Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Praise the Lord. Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito po, mga minamahal, kailan ba ito sinabi ng ating mahal na Panginoong Hesus? Nang siya ay nagmiministeryo, mga kapatid, ay ito yung sinabi niya eh. Bago siya ipagkanulo, mga minamahal ng isang kanyang alagad, si Judas, siya po ay nagsalita, nagbigay siya ng isang utos, bago. Kaya ito yung bagong utos ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po kasi sa church, marami ang tinatawag na gumagawa ng sarili nilang idea. Para tumakbo, yung church, gumagawa sila ng sarili nilang batas. Amen? Pero hindi nagtatagumpay. Bumabagsak din yung kanilang church. Bumabagsak din yung kanilang inumpisahan na iglesia. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi sapat na marami tayong idea. Marami tayong gustong gawin sa church ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong gustong ipagbawal, sarili nating isip, gusto natin, mga minamahal, gumawa tayo ng sariling batas. Pero hindi nagtatagumpay. Bakit? Dahil mayroon ng utos ang mahal na Panginoon. Ito yung hindi nagagawa ng ibang church, mga kapatid. Yung relationship. Isang bagay na napakahalaga na kinakailangan ng bawat isa magkaroon ng relasyon. Una, sa Diyos at tayo ng mga mananampalataya. Amen? Amen. Iyon yung isang tinatawag na napakahalaga. Kailangan, kung ikaw ay isang disipulo ng ating mahal na Panginoon, disciple ka, alagad ka ng mahal na Panginoon, kinakailangan, nagdadala ka ng isang mabuting pakikipagrelasyon sa kapatiran. Amen? Nakukuha nyo na po.
Kailangan masundan niyo ako, mga kapatid. Ito ay para sa ating ikalalago, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan, napakahalaga yung pag-iibigan sa isa't isa. Dahil yan ay sinabi ng ating mahal na Panginoon, makikilala kayo ng mga alagad ko kapag marunong kayo ng pag-iibigan sa isa't isa. Relationship, deeper, malalim. Ibig sabihin ng malalim na relasyon, mga minamahal, yung tinatawag na tapat na relasyon. Walang halong paimbabaw, walang halong pagkukunwari. Kinakailangan mayroong kang tunay at tapat na relasyon sa bawat isa. Amen? Basahin natin pa. Nabasa ba natin yung pangalawa, beloved Bible reader? Pakibasa. Dito po sa mga aklat ng mga gawa, Kapitulo 2 at talata ay 41 hanggang 43. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalalangin. 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalagan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon na nagbigay siya ng bagong utos na kinakailangan na tayo, bago tayo naging disipulo ng ating mahal na Panginoon, alagad ng mahal na Panginoon, ang sabi kinakailangan mayroon tayong pakikipagrelasyon sa bawat isa. Mayroon tayong pagkakaunawaan, pagsasamahan ng maganda. Dahil ang sabi, ang bunga niyan ay maraming kaluluwa ang maaakay at madadala natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng ginawa ng mga alagad ng panahon ng mga apostol. Matapos ang Pentecostes ito, mga minamahal. Kaya nga sila sa kanilang pangangaral noon, na andon mga minamahal na sila ay naroon na yung kanilang pagkakaisa. Mayroon na silang relasyon sa isa't isa. Bilang mga alagad ng mahal na Panginoon, mayroon na silang nabubuhay na relasyon sa kanilang mga puso. Kaya nga, ang resulta, mga minamahal, ilan libo mga kapatid yung napapadagdag sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya hindi man ganito karami, 3,000 mga minamahal dinaragdag ng mahal na Panginoon. Nung nagdaan nating krusada, hindi man ganun karami mga minamahal, pero sapat na pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Marami na yung pinagpala sa mga baguhan, marami yung nabautismuhan, marami na yung nagpapatuloy ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ay isang tagumpay ng tinatawag na deeper relationship. O, kuha niyo po. Dahil hindi sapat yung nabasa niyo yung streamer. Hindi sapat na nabasa niyo yung leaflets. Hindi sapat na pumunta kayo sa krusada. Ang kailangan ngayon, narito na kayo na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya bakit yung ibang fellowship bumabagsak? Hindi nakapagpapatuloy, mga minamahal. Dahil iba yung focus. Una dyan, yung focus. Focus sila saan? Para lang maraming mabautismuhan? Para lang dumami ang member? Doon sila nakapokus. Ang focus nila, pag nahayuhan nila, tagumpay na. No. Ang tagumpay, kapag nagpatuloy, 1, 2, 3, o kahit isa lang na nagpatuloy, mga minamahal, yun ang masasabing tagumpay. Dahil nagpatuloy. Dahil marami naman fellowship, meron din mga minamahal silang mga krusada. Libo-libo ang nababautismuhan, pero nasaan? Wala rin. Mausisa ang mga minamahal, sila na rin lang. Amen? Yung pastor, yung ibang member, yung ibang ginagamit, kakaunti.
Pero dito mga kapatid, dito mo makikita yung tagumpay na ginagawa ng mayroong kang disipulo na nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon at mayroong kang deeper relationship. Sabi nga nung bata kahapon sa aming paglalakad doon, sabi sa akin, meron po bang pagkain doon? Ay ko, oo naman. Dumalo ka, sumama ka. Sumama ka sa kuya mo. Pakainin ka doon. Amen. Meron ba kayong nakain kanina dyan, baguhan? Meron ba? Kita nyo? Isang bagay yan na hindi naman kami nagmamapuri. Ganun. Hindi yan mga minamahal na talagang kundi bagkos ang iniisip namin, magkaroon tayo ng relasyon sa bawat isa. Mapagbigyan namin yung gusto nyo dahil nakikita namin, uhaw na yung iba, yung mga baguhan, hindi pa malago ang pananampalatayan yan, kaya kailangan alagaan mo. Yun yung layunin namin dito. Layunin ng mahal na Panginoon. Yung focus ba? Nakapokus tayo para hindi mainip ang mga kapatiran. Yung mga baguhan. Lalo na yung mga hindi nababautismuhan. Amen? Na narito ngayon. Hindi tayo focus dahil mayroon tayong nadala sa gawain. Hindi tayo focus para dumami ang member natin. Nakapokus tayo kung paano ang naririto ay makakapanatili hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga. May tatlong aspeto ang tinatawag na relasyon. Una, relasyong vertical. Ano ba yung vertical? Straight, pataas. Amen? Pangalawa, yung tinatawag na relasyong horizontal. Parang balagbag, Brother Bear. Horizontal. Pangatlo, mga minamahal, yung tinatawag na relasyon external. Yung una, relasyong vertical sa Diyos yan. Kailangan lagi, straight tayo sa mahal na Panginoon Diyos. Andun lagi yung ating puso, straight tayo, mga minamahal, na yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon, hindi ito mawawala. Laging una ang ating mahal na Panginoon Diyos. Yun yung relasyong vertical. Kapag ganun yan, tumatagos hanggang langit yan, lampas ng alapaap. Amen? Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan yung tinatawag na relasyon, mga minamahal na vertical. Yan yung tinatawag na relasyon natin sa ating mga beloved brother and sister. Napakalaga niyan. Na wala yung tinatawag na inggitan, wala yung tinatawag na awayan, wala yung sakitan, kahit salita lang yan, wala yan. Wala yung damutan kung sino ang mayroon dahil ginawa na yan ng mga apostol nung una, maging ang mga believers noong una, mga minamahal, mga alagad na mahal na Panginoon, ginawa na yan. Sama-sama sila, tulong-tulong sila sa bawat isa. Kung mayroong problema, wala ka man pinansyal na ibigay, mayroon ka naman salita ng Diyos na ibibigay mo sa Kanya para siya ay lumakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapat na yan. Hindi sinasabi, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng kung anong kayamanan. Hindi. Mayroon ka man, kung sobra-sobra, bigyan mo yung nangangailangan. Yan yung tinatawag na relasyong horizontal. Sa lahat ng kapatiran, beloved brother and sister. Yung pangatlo, mga kapatid, yung tinatawag na relasyon external. Ito, mga minamahal, tinatawag na community. Yung sanlibutan, kinakailangan na nakikipagrelasyon din tayo sa sanlibutan. Hindi kailangan na Kristiyano ka, alagad ka ng mahal na Panginoon, iniiwasan mo na ang mga tao sa sanlibutan. Halos ayaw mo na makipag-usap sa iyong mga kapitbahay. Para bang may sakit sila o parang ikaw ang may sakit. Na ayaw mo silang kausapin. Bakit? Mahal na Panginoon ba? Nagtangi ng tao? No. Hindi po. Inilapit niya
yung kanyang sarili sa mga tao na nasa sanlibutan. Yan yung external na relasyon. Amen? Tama si Pedro. Paano ba na-save? Paano tinawag ng mahal na Panginoon si Apostol Pedro? Sila'y mangingisda. Sila yung tinatawag mga minamahal na magkapatid, nangingisda lang sila. Pero, kinausap sila ng mahal na Panginoon. Mga anak, meron ba kayo kahit kaunting makakain? Wala nga po eh. Sabi ni Pedro, wala nga po eh. Magdamag kaming ng isda, pero wala po kaming nahuli kahit isa. Men, ang sabi ng mahal na Panginoon, sige, lumaot ka ng kaunti. Ihulog mo ang lambat nyo sa bandang kanan. Ihulog mo. Ay, naku po, sabi ni Pedro, tsaka ni Juan. Magdamag nga po kaming ng isda eh. Kahit butiti, wala po kaming nahuli. Pero, sabi ng mahal na Panginoon, ihulog nyo ang inyong lambat. Inihulog nila, mga minamahal, kahit paano sumunod sila. Wala reklamo, sige. Pumunta sila, malapit lang sa dalampasigan. Inihulog nila mga kapatid. Ano nangyari? Napakarami nilang nahuli. Amen? Napakarami, halos masira yung lambat nila. At doon, mga minamahal, yan yung sinasabi na nakita nila ang himala. Kaya nung tawagin ng mahal na Panginoong Hesus, yung dalawa, Pedro, Juan, sumama kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Kara-karaka, iniwan nila yung lambat eh. Sino kaya dito mga minamahal na halos hindi mo kilala yung tao? Hindi mo kilala yung tao? Inanyayahan ka? Sumunod ka nga sa akin, iwanan mo yung trabaho mo? Basta-basta kaya susunod ka? Hindi po. Relasyon muna ang ginawa ng mahal na Panginoon. Hindi niya ikinahiya mga minamahal. Hindi siya nahiya makipag-usap doon sa mga mangingisda. Kaya niya naaya mga minamahal, sumunod sa kanya, iniwanan yung kanilang trabaho dahil sa relasyon na naramdaman nila sa isa't isa. Amen? Kaya yung bata kahapon mga kapatid, kung may pagkain daw dyan, sabi ko meron. Sana andyan yun eh, bata ngayon. Maano siya? Makwento siya. Kaya sabi ko, meron doon. Dumalo ka. Sumama ka. May pagkain doon. Siyempre bata, pero tayo mga minamahal, sa ating mga baguhan, natural. Iba'y mararamdaman nila, gutom, pagod, uhaw, inip. Yan mararamdaman. Pero sa mga datihan, magtataka sila, ba't hindi na kami binigyan? Amen? Ba't kayo bibigyan? Nasa puso nyo na ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kayo na nga dapat yung magbigay dito sa ating mga baguhang ito. Kaya ngayon, makikita nyo yung mga datihan na, bakit? Busog na po yan sa salita ng mahal na Panginoon. Nagagawa na nila yung tamang relasyon, yung tamang pakikipagrelasyon sa lahat ng mga kapatiran. Kaya hindi mabubuo at hindi magtatagumpay ang isang krusada, isang napakalaking krusada, 3 araw, binagyo pa. Pero hindi naging hadlang. Nakangiti pa rin lahat ang mga kapatiran natin. Hindi sila nang hinayang. Hindi sasabihin, sayang naman yung binigay ko. 100,000, sayang. 50,000 binigay ko. Binagyo lang. Walang ganon. Bagkos, natapos at natapos hanggang sa paghahakot, hanggang sa paglilinis, puro nakangiti ang mga kapatiran, lahat ng mga beloved choirs, lahat na nagpagal, lahat ng nagpagod. Grabe ang ngiti. Walang nagawa si Satanas. Bagyo man yung pinadala niya. Kulang nga eh. Sabi siguro ni Satanas, pambihira itong mga alagad ng mahal na Panginoon ito. Sana sinamahan ko na ng lindol. Amen. Kahit ano pang isama mo, Satanas. Dahil meron na kaming deeper relasyon sa isa't isa. Hindi na kami matitinag ng iyong kapangyarihan. Alam nyo? Ito, alam ko, andito eh.
Nakausap ko siya kahapon. Totoo po yung sabi niya doon sa hawak-hawak niya leaflets. Sabi niya, pwede po bang ipalaminate ito? So, oo naman. Para hindi maluma, hindi masira. Back to back, ipalaminate mo. Sabi ko. Apo sabi niya, kwentuhan kami. Sabi niya, kapatid, alam niyo po, ako po nag-aaral ng kapangyarihang itim. May third eye daw siya. Andito siya eh. Baka materday ako dito eh. Amen? Pero, nang siya daw ay dumalo doon sa malamig. Kasi noong una, hindi na raw siya halos makatulog eh. Amen? Halos hindi na raw siya makatulog. Noong siya ay dumalo doon sa malamig, nakakatulog daw siya. Ay sabi ko, baka naman dahil aircon lang, kaya ka nakatulog. Ay hindi eh. Kasi nakailang araw na, di ba? Nakailang araw na ngayon. Normal na daw yung pagtulog niya. Tinanong ko siya. Sabi ko, bautismo ka na? Hindi pa nga po eh. Ay nako, magpabautismo ka. Lalo ka ng pagpapalain ng mahal na Panginoon. Hindi lang yung third eye mo ang inalis ng mahal na Panginoon. Lahat ng masama sa katawan mo, aalisin niya ng mahal na Panginoon. Lahat ng ayaw ng katawan mo, na naandyan sa katawan mo, aalisin niya ng mahal na Panginoon. Kahirapan man yan, sakit man yan, problema man yan, aalisin yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na kung ikaw ay tunay na alagad ng mahal na Panginoon, dapat malakas ka. Healthy ka. Amen? Kaya dito ang dami. Dati-rati pumunta rito, gapang na. Wala na yung kalahati ng baga, wala na yung atay, wala na yung bituka, bulok na ang bituka. Pero andito siya ngayon, mga minamahal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ginagawa ng mahal na Panginoon, may kalakip na kababalaghan, may milagro na ginaganap ang ating mahal na Panginoon. Dahil tunay na tayo ay mga alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sa ating mga baguhan, hindi kayo nagkamali. Hindi nag-imbita ang mahal na Panginoon ang tinatawag mga minamahal na mayayaman. Tama yung sinabi nagpatutubo kanina. Yung nagpaliwanag sa gibig. Dahil alam naman natin sila eh. Halos hindi nalalapit sila sa mahal na Panginoon. Magkaroon man ang karamdaman yung mga yan, sa doktor pa rin yan. Kung hindi kaya ng Pilipinas, pupunta pa ng Amerika yan. May pera kasi. Pero tayo, mga minamahal. Amen? Ipapakain mo na lang sa pamilya mo, sa anak mo. Ibibigay mo pa doon sa cashier ng ospital. Samantalang lumapit ka lang sa mahal na Panginoon, libre, pagagalingin ka ng ating mahal na Panginoon. Saan ka pa? Doon sa may bayad o dito sa walang bayad? Dito, siyempre. Amen? Lahat magsabi yung praise the Lord. Kaya, yung focus nung ibang fellowship, kaya hindi sila nagtatagumpay, mali yung kanilang layunin. Ano ba ang priority ng mahal na Panginoon? Nung siya magministeryo, mga kapatid, ang priority ng ating mahal na Panginoon Jesus, alam nyo kung ano? Love. Love and care the people. Nakukuha nyo? Pag-ibig at pag-aalaga sa mga tao. Pero hindi lahat. Hindi lahat aalagaan ng mahal na Panginoon. Kahit yung hindi nakakakilala sa mahal na Panginoon, aalagaan ng mahal na Panginoon. Tama! Ang Diyos nagpapaulan sa masama at mabuti. Nagbibigay siya ng biyaya. Pero iba yung biyaya na ikaw ay nasa charge ng ating mahal na Panginoon, na narito ka, na nakakilala ka sa mahal na Panginoon. Iba ang ibinibigay na biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo. Sa akin, sa kanila. Amen? Kaya malaking bagay, mga kapatid. Kaya sabi, mga minamahal ng banal na kasulatan, na ano ba ang disciple? Disciple. Ano ba ang mga katangian nito, mga kapatid? Dahil, bakit pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon? Alam nyo ba kung ano yung tamang disipulo? Yung disciple ng mahal na Panginoon? Meron niyang mga quality.
May quality tayong sinusunod. Kaya dito sa church na ito, sa pangunguna ng ating beloved pastor, nasa kanya na lahat kasi ang quality. Amen? Ngayon, yung mga ginagamit ng mahal na Panginoon, nasa atin na kaya yung quality? Bilang isang disciple na mayroong deeper relationship sa ating kapatiran, mayroon na ba tayo niyan? Yun yung tanong. Una, mga minamahal, sa church, maraming tinatawag na misknowledge. Yan yung hadlang. Hindi meat. Yung meat, karne kasi yun. Amen? Yung may kasamang pride. Knowledge. Kaalaman. Marami mga minamahal sa church, marunong na lang bumasa ng Bible. Ay, magaling na ako. Disciple na ako. Marunong akong bumasa ng Biblia. Amen. Yun yung tinatawag na misknowledge. Mapagmataas siya sa kanyang natututuhan. Sa church, wala sa kanya yung pagpapakumbaba. Kung nagkakaroon ka ng karunungan sa mahal na Panginoong, galing yan. Binibigyan ng tayo ng karunungan ng Diyos. Amen? Pangalawa, na isang hadlang para magkaroon ka ng deeper relationship sa isa't isa, yung tinatawag na length of service. Sa trabaho, maganda yan. Yung nagtatagal ka sa trabaho mo, bilang worker ka ng isang kumpanya, maganda yung tinatawag na mahaba yung length of service mo. Dahil malaki matatanggap mo. Amen? Yung retirement, malaki matatanggap mo. Pero sa church, kapag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, huwag mo ipagmalaki na matagal ka na sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag mo ipagmalaki na magaling ka na dahil napakatagal mo na. 20 years na ako, 30 years na ako, 40 years na ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magaling na ako. Nung nagkaroon ng karamdaman, sakit, takbo rin sa ospital. Amen? Ay, ang galing nga. Amen. Hindi yun eh. Hindi ganun ang katangian ng disciple, kapatid. Kinakailangan, win or loss, bigay mo sa mahal na Panginoon ang buhay mo. Amen? Kaya hindi patagalan, hindi paramihan. Isipin natin lagi, mababa lang tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya bigyan ko kayo ng ilang quality na dapat gawin ng isang disciple. Una, kinakailangan mayroong kang malalim na relasyon sa kapatiran. Relationship deeper. Malalim talaga. Hindi pwedeng mababaw. Kasi pag mababaw, mahuhukay ng aso. Subukan mo maglibing ng patay na pusa. Kakalkalin yan pag mababaw. Kinakailangan laliman mo. Laliman mo sa iyong puso, yung pakikipagrelasyon mo sa bawat isa. Hindi kayang kalkalin yan ni Taning. Si Taning, mga minamahal, hindi magtatagumpay sa iyo. Mananatili sa iyo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Yan ang una. Pangalawa, great followers ka. Nino? Ng mahal na Panginoon. Great followers ka. Sumusunod ka sa Kanya, walang reklamo. Sumusunod ka sa Kanya na yung natututuhan mo sa salita ng ating mahal na Panginoon, hindi mo ipinagdidibate. Hindi mo ipinagmamalaki sa iba, lalo na sa mga sanlibutan, lalo na sa mga unbelievers. Huwag kang magmalaki sa kanila dahil talaga namang wala silang alam. Ikaw ang marunong dahil narito ka sa Jesus Miracle Crusade. Tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Pero kung hindi pa sapat ang kaalaman mo, huwag kang makipagdebate muna sa kanila. Mapapasama ka, kapatid. Wala kang ayu-ayuno, hindi pa naranasang mag-ayuno, ang galing-galing mo sa mga taga-sanlibutan. Hindi ganon. Amen? Ang paniniwala ng taga-sanlibutan, ipakita mo sa gawa.
Kwento ko lang sa inyo. Gusto makarinig ng kwento? Sa buhay ko ito. O ayaw nyo? Hindi ko itutuloy. Ayaw nyo mapakinggan? Kwento ko. Si Mother Bear ko, kwento na naman. Pero totoo. Totoo, kapatid. Alam nyo na ako'y masave sa banal na gawain ito. Grabe ang sakit ko. Sakit sa bituka. Bulok na ang bituka ko. Iupirahin na ako. Babaakin yan para ilabas yung bituka ko. Alam nyo, mami na mahal. Lilinisin yung bituka ko. Babalik ta rin. Mabuhay pa kaya ako noon? Hindi na. Hindi pa ako save noon. Pero ang bait ng Diyos. Dahil noon pa naman pala, kilala na ang mga tatawagin ng mahal na Panginoon. Hindi natuloy ang operasyon. Nakauwi ako ng Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, mga minamahal, dinala ako sa banal na gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Pinangaralan ako dito, nabautismuhan ako, tinanggap ko ang mahal na Panginoon. Andito ako ngayon. Hindi na opera. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano yung aking natutuhan? Ang sabi, lalo kang pagpapalain, mag-ayuno ka. Mag-ayuno ka. Ano yung pag-ayuno? Huwag kang kumain. Makipag-usap ka sa Diyos. Dahil kapag gutom ka na, hindi ka kumakain. Pag tinawag mo ang Diyos, hindi ka naman bigyan ng fried chicken ng Diyos. Pero bibigyan ka ng espiritual ng mahal na Panginoon. Yung tatay ko, grabing usig sa akin. Nung ako'y nandito na sa church, inusig ako ng aking mahal na ama. Grabe yun, parang demonyo. Parang demonyo siya, kapatid. Yung aking mahal na ama. Hindi ka namatay sa sakit mo. Hindi ka na kumakain. 21 days ka na. Mamamatay ka niyan. Sabi ko, tay, hindi. Dito, o nakilala namin Diyos dito, bumubuhay. Hindi pumapatay. Ang Diyos namin dito. Mabait ang Diyos namin dito. Mabuti ang Diyos namin dito nakilala. Alam niyo, mami na mahal, pag hindi ka tumigil dyan, bangkay ka na kukunin namin dito sa church. Dahil lang dito na ako sa church, ayaw ko na lumabas, na first love ako sa mahal na Panginoon. Parang gusto ko lagi makarinig ng puri. Andyan ako lagi, mga minamahal. Nung una talaga, grabe pag first love mo, mahal na Panginoon, makakalimutan mo ang lahat. Pero hindi mo makakalimutan ang gusto mong gawin para sa Diyos. Totoo po yan. Puri, puri, puri. Kahit ilang kanta lang yung alam ko, puri. Andyan ako sa likodan, mga nagpapaawit dyan. Andyan ako lagi. Alam niyo, mami naman, sinamong ko ang tatay ko. Mas mabuti yung hamunin mo yung loved ones mo. Hindi ko sila pinipilit na magpabautismo. Dahil pag pinilit mo ang tao, wala sa puso yan. Mapipilitan lang sila magpabautismo dahil mahiya sa iyo. Bayaan mo na ang Diyos ang umipo sa kanilang puso. Pag napagpabautismo yan, never naaalis yan sa mahal na Panginoon. Hindi pilitan. Mahal na Panginoon, hindi namimilit eh. Dahil pag hinipo niya yan, pag siya ay nakaramdam na ng disciple, deeper relationship sa isa't isa, Brad, magpabautismo na ako. Amen? Amen? Hayaan lang natin ang Diyos ang hihipo sa kanilang puso. Dahil magtatagal yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung tatay ko, balik tayo kay tatay, sumalangit naman. Alam niyo mga kapatid, 21 days ako noon fasting. Pinaghahanda na yung mga kapatid ko. Ang sabi, paghanda na yan, may insurance naman yan, sige, may isis yan. Yanda na yung ano niyan, yung papel, yung mga birth certificate ko, yanda na raw dahil tiyak, ang alam niya, mamamatay ako. Bumalik yung tatay ko, kasama yung kapatid ko, may dalang bulalo. Bulalo ang dala, ang daming sabaw. Kumain ka na. Sabi sa akin, kumain ka. Mamamatay ka niyan. Tay, relax lang. Oh, pag ako'y nakatagal pa ng 5 days, 5 days, ngayon nga inaakay ka na lang. 5 days pa. Pag ako'y namatay nga, anong gagawin mo? Sabi ng tatay ko, pag nabuhay ka, kapag ikay naka 25 days o mahigit pa, pababautismo ako.
Yan, sabi ng aking tatay na di primerang usig. Natagalan ko, kapatid. Kahit anong hirap ko, gapang na ako, papuntang Sierra, kaya-akaya ko ng bilabid ko, yung aking mga anak, kaya-akaya ko, akayin niyo ako. Gusto kong masave ang tatay ko. Ganon dapat. Magpakita ka. Kahit sa mga tao sa libutan, ipakita mo yung gawa ng mahal na Panginoon, yung ginawa ng mahal na Panginoon, yung ginawa ng mga apostol, ipakita mo, hindi sa salita, kundi gawin mo sa gawa. Amen? Nag-break ako, 27 days na abot ko. Amen? Grabe, para akong papel. Sabaw ng isda, 10 araw na, isda pa rin. Sabi ko, paano ako lalakas dito? Hindi, andyan ang Diyos, sabi ko. Andyan ang Diyos. Buhay nga, nakakita ko nung tatay ko. Dumalo yung tatay ko, kasama yung nanay ko, mga kapatid. Alam nyo, nakita niya ako, nasa pulpito, umamino, nagliliyans ako. Sabi niya, si Berilio ba yun? Oo naman, sabi ng mga worker. Opo, siya po yun. Buhay? Nabuhay! Ganun. Alam niyo mga minamahal, nung araw na yon, nagpabautismo ang aking mahal na ama. Amen? Grabe yung galak ko. Sabi ko, hindi pa ako kakain ng kanin. Ayoko pa. Meron kaming tagaluto doon ng mga longer fasting. Nagluluto siya. Gulay muna, Kuya Ber. Sabi ni brother, yun namatay na patay na siya, sumalangit na uli. Amen? Siya ang tagaluto namin, mga alaga ka. Alaga ka. Bakit? Dahil maganda relasyon. Dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi ka pababayaan. Kahit kapatiran lang yan, nasa tabi mo, baka maya-maya lang, yayain ka niyan, itreat kita. Sa Jollibee. Pero pag hindi kayo niyaya, huwag mo sumama ang loob niyo. Baka mamaya inaasahan niyo yung sinabi ko. Hindi po ganun. Amen. Pero kapag tayo, talagang may puso ka, na may relasyon ka sa kapatid mo, yung best friend mo, ayayin mo, i-treat mo. Kahit walang birthday siya, alam nyo, gantihan kayo ng mahal na Panginoon. Grabe ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya ano pa mga minamahal ang sabi, give your whole life sa Diyos at sa kapatiran. Sa church, ibigay mo yung buong buhay mo. Ganun ang disipulo. Ganun ang disciple. Ibinibigay lahat yung pwede niyang ibigay. Sa gawain ng Diyos, una, sa mahal na Panginoon. Bilang kapatiran, anuman ang pangailangan mo, magsabi ka lang. Sa mahal na Panginoon ka magsabi. Amen? Amen? May gagamitin lang naman ng Diyos eh. May gagamitin yan dyan. Imposible wala. Wala kang damit ngayon, may gagamitin sa iyo. Marinig ako ng apo ko, ang bihira. Wala siyang damit eh. Kasi yung damit niyang iniwan dito noon, nabasa ng ulan, pinagtatapong ko. Naghahanap siya ngayon, dumalo uli. Salamat sa Diyos. Sana hipuin na. Tuloy-tuloy lang dumalo sa gawain na ating manaawa ako kasi sa kanila. Ayaw ko rin naman na ako lang maliligtas. Di ba? Lahat naman tayo, maging lahat nating mahal sa buhay, gusto natin maligtas. Sino gusto maligtas? Lahat ng loved ones. Di ba? Nakakagalak. Kahit pangarap lang. Lahat magsabing praise the Lord. Give your life. At ang sabi, mga minamahal, don't looking your back. Pag disipulo ka ng mahal na Panginoon, huwag kang titingin sa likuran mo. Iniwanan mo nga yung likuran mo eh. Huwag mo nang tingnan. Kung dati mag-iinom ka, babaero ka, maninigarilyo ka, magsasabong ka, huwag mo nang tingnan ang likodan mo. Ang tingnan mo, ang harapan mo, dahil papunta yan sa ating mahal na Panginoon. Andyan ang langit. Kapag ang tinignan mo ay ang mahal na Panginoon. Amen! Huwag mo nang tingnan yung likuran mo. Ang sarap kasi, Brother Bear, ang sarap kayang humitit. Viper na lang kaya. O yung Viper, mga minamahal, sumasabog lalo yan. Sabugan niya ang uso mo. Ay, Viper na lang kasi usok lang naman ito. Wag po. Wag na talagang tingnan ang likuran.
Don't look in your back pag disciple o alagad ka ng mahal na Panginoon. Amen? Parang malungkot yung iba. Gustong balikan yung likodan eh. Amen! Amen. Purihin ang Diyos. Ano pa mga minamahal, yung tinatawag na ito na yung relasyon natin. Deeper relation sa kapatiran. Una, malalim na pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, malalim na relasyon sa kapatiran. Yan ang ugali ng disciple. Amen? Ano yung panghuli? Panghuli ito mga kapatid. Ang sabi, committed of mission of Christ. Ano yun? Ginagawa ang priority at layunin ni Jesus kung bakit siya ay pumunta dito sa lupa. Priority yan na dapat gawin ng disciple, ng mga alagad ng mahal na Panginoon, ang makapagdala ng kaluluwa sa ministeryo, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang makapagkakay tayo ng mga taong naandun sa kadiliman, andun sa sanlibutan, na nagtatambasa ng ginhawa, pero mga walang kaligtasan. Amen? Huwag tayong mapagod. Katulad ng mahal na Panginoon, hindi siya napagod sa kanyang pagmiministeryo. Amen. Kaya ang sabi, mga minamahal, Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Dito muna tayo sa Mateo 4:19. Pakibasa po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 4, ang talata ay 19. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Praise the Lord! Lahat magsabing praise the Lord. Hindi ito sinabi lang kina Pedro, kay Simon Pedro. Hindi. Lahat po tayo dito, kasama tayo dito. Lahat po tayo disciples of God. Lahat po tayo alagad ng mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay narito, kasama tayo na mga malakaya ng tao. Mangingisda tayo ng tao ngayon. Yun yung priority ng mahal na Panginoon. Ipinagpapatuloy yan sa pangunguna ng ating magulang sa mahal na Panginoon, ang ating beloved pastor. Kaya bakit hindi tumitigil ng pagkukursada ang banal na gawain ito? Dahil ang sabi, alagad tayo ng mahal na Panginoon, inuutusan tayo na maging mamalakaya ng tao. Amen! Kaya ang sabi, mga kapatid, na gawin natin silang alagad din. Kita nyo? Tayo yung mga alagad na ng mahal na Panginoon. Mateo 28, 19-20. Basahin na po natin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatang 19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong turuan, na inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise the Lord! Lahat magsabing praise the Lord. Ito tayo kalagayan natin ngayon. Lahat po tayo, mga kapatid, ay alagad ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, humayo kayo at gawin nyo ring mga alagad. Ang lahat ng bansa, ituro nyo sa kanila ang dapat nilang gawin at inyo silang bautismuhan. At kapag ito ay nagawa nyo, kasama nyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya hindi tayo natatakot bilang mga alagad ng mahal na Panginoon. Sinabi niya, kasama natin ang ating mahal na Panginoon kung
nagpapatuloy ka at ikaw ay sumampalataya, ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoon, mananatili sa iyo, kasama mo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ikaw ay isa ng alagad ng ating mahal na Panginoon. Bakit puro alagad? Wala bang Kristiyano, Brother Bear? Sino nakakaunawa ng Kristiyano? Tasa ka man. Ako lang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit nga si Brother Bear pag nangaraw walang Kristiyano? Kailan ba nagkaroon ng Kristiyano? Lahat naman dito, pati ang relihiyong Katoliko, Kristiyano po yan. Ang Kristiyano, mga minamahal, lahat ng naririto sa mundong ibabaw, Kristiyano na tinawag ng mahal na Panginoon dyan eh. Ngayon, ano yung pinagmulan? Basahin natin. Gawa 11:26. Basahin natin kung kailan nag-umpisa ang pagiging mayroong Kristiyano. Pero ang talagang dapat, alagad, disipulo. Basahin po natin. Mga Gawa, Kapitulo 11, talatay 26. At nang siya'y kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Amen! Lahat magsabi yung praise the Lord. Kailan daw tinawag at sino ito na tumawag ng Kristiyano? Ang tinawag na Kristiyano, simula ang mga minamahal nang usigin nila si Kristo. Yung lahat ng tagasunod ni Jesucristo, lahat ng mga alagad ni Jesucristo na hindi iniwan ng mahal na Panginoon, lahat ng mga member na nagkaroon ng tinatawag ng malalim na relasyon sa isa't isa, tinawag silang Kristiyano ng mga mangusig. Kasama na yung mga Parisiyo dyan. Sila yung tumawag ng mga Kristiyano sa lahat ng tagasunod, sa lahat ng mga alagad ni Kristo. Christ. Kinuha sa pangalan ng mahal na Panginoon, Kristo, Jesucristo, yung alias ng mahal na Panginoon, ginawa doon sa na ginawa nilang pang-uusig sa lahat ng tapat na mga alagad ng mahal na Panginoon. Pinasimulan nila na tawaging Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Pero ang mahal na Panginoon, ni isa, hanapin nyo, kung bumanggit siya ng Kristiyano sa kanyang pagmiministeryo. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero okay na rin. Pero alam nyo, iba ang pagka-Kristiyano natin. Nabautismuhan tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ganon kaimportante yung bautismo. You must be born again para makakita ka ng langit. Amen? Kaya sa inyong mga baguhan, sa inyong mga bisita, napakahalaga po na tinatawag na bautismo. Kaya, ang church, mga kapatid, hindi church ang building na ito. Ang church, mga kapatid, ay yung mga tao. Tayo na mga tao. Tayo ang church. Hindi yung building. Ang church, mga minamahal, yung movement of the people. Tayong magkakapatid sa mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na church. Tayo, nakikita ng mahal na Panginoon. Kung tayo ay mayroong pag-ibigan sa isa't isa, kinitingnan ng mahal na Panginoon kung ano yung ating kalagayan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun yung tinitingnan niya. Kung ano na yung kalagayan natin, malalim na ba ang ating relasyon sa isa't isa? Sa bagong utos, new commandment ng ating mahal na Panginoong Hesus. Mga-ibigan kayo sa isa't isa. Kaya sa ating mga bisita,
Pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil andito kayo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi sapat ang pananampalataya. Katulad ng iba, ng mga fellowship, sapat na raw yung sumampalataya dahil may pag-ibig ang Diyos sa tao. Amen? Sapat na raw yung hindi mabautismuhan, pero hindi yan. Bago mag-John 3:16, mayroong John 3:5 muna. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang hindi mabautismuhan, hindi makakakita ng langit. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Ganong kahalaga yung tinatawag mga minamahal na disipulo ka, disciple ka, mayroon kang malalim na relasyon, kahit baguhan yan, bigyan mo ng importansya na magkaroon tayo ng relasyon habang maaga, bigyan na natin sila ng paglago ng kanilang pananampalataya dahil ipakita natin ang tunay na pakipagrelasyon, alagaan natin sila, hindi pa man sila nababautismuhan, alagaan na natin ang ating mga baguhan, ang ating mga bisitang ito sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating mahal na Diyos. Mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Jesus. Kay buti mo! Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Kay buti mo. Wala tayong masasabi sa ating mahal na Panginoon, kundi sabihin natin na Jesus, kay buti mo! Lagi kang tapat. Hallelujah! Mga pangako. Jesus, kay buti mo! Sarap ng hirap pag-ibig mo. Sarap magalaki sa presensya mo. Pagkalan mo, manalo. Panalan din. Walang Purihin natin ang Diyos. Dami natin ang presensya ng Diyos. Thank you so much. Thank you so kabutihan mo. Wala tayong may bayad sa kabutihan mo. Ngunit kung ikaw'y maglilingkod sa mahal na Panginoon, sapat na yan sa ating mahal na Panginoon, na siya ay ating paglingkuran ng ating buhay. pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Yes! Hallelujah! Kay sarap namin ang pag-ibig. Panalan mo, manalo sa tunay na malapatan. Kabutihan mo'y di nagbabago, naman ang puso mo.
Praise the Lord, praise the Lord. Bago natin pagpatuloy ang patanggapin muna natin ang ating mga bisitang ito. Para sa inyo po na aming mga newcomers, sa inyo po na mga bisita namin sa pagkakataong ito. Tunay na pinagpala po kayo ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala kayo, hindi po kayo nagbabago na relihiyon. Hindi po pagsapi uli sa relihiyon ang inyo pong gagawin sa mga oras na ito. Kundi kayo po ay upang magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Una, relasyon sa Diyos ang kailangan po natin. Para anuman ang ating hingin, anuman yung ating mga panalangin sa mahal na Panginoon, dinggin ang mahal na Panginoon. Dahil mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos. Ang pangalawa, yung relasyon natin sa kapatiran. Relasyon natin sa church. Sa lahat ng ating mga kapatiran, mga datihan man, mga baguhan man yan, hinihingi at nire-require ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo na tinatawag na malalim na relationship. Yan po ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Kaya sa pagkakataon po ito, may 4 na reglamento po ang kaligtasan. Pakinggan nyo po. Ang 4 na reglamentong ito po yung ating papers patungo sa langit. Kinakailangan na magtaglay ang tao na nanunumbalik sa mahal na Panginoon, na nagkakaroon ng kagustuhang mapunta ng langit, magkaroon ng kaligtasan. Kinakailangan mapasa atin po ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay yung tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya na mayroong gawa. Hindi pwede na nananampalataya lang tayo, mga kapatid. Hindi sapat yan. Ang sabi ng Biblia, baog at patay ang pananampalataya lamang na walang mga gawa. Ibig sabihin, may pananampalataya ka, mayroon ka pang gagawin para sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi sa kasalanan. Sinasabi ng banal na kasulatan na kung bakit namatay ang mahal na Panginoon. Dahil yan sa kasalanan ng tao, binayaran ng mahal na Panginoon yung ating mga kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay naging makasalanan. Kaya naman, ang mahal na Panginoon nag-aanyaya sa atin na tayo magsipagsisi at manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Pangatlong reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ilulubog tayo, mayroon tayo diyang baptisma tab para tayo ay mabautismuhan. Paglulubog ng ating mga kasalanan. Hindi pwede na sisi tayo na sisi, hindi nauhugasan yung ating mga pinagsisiyang kasalanan. Acts 2:38, repentance, kinakailangan na tayo magsisi. Matapos nating magsisi at matapos tayong mabautismuhan, ang sabi ng banal na kasulatan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun na, tatawagin na tayo mga minamahal na born again Christian. Pwede na kayong patawag na born again Christian dahil nasa inyo na ang Holy Spirit ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi natatapos doon. Ang Holy Spirit at bautismo, pananampalataya, at tinatawag mga minamahal, tayo kinakailangan magtrabaho ng ating mga kaligtasan. Makakaptan lang po natin yan kung tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Taas niyo po inyong mga kamay. Pikit niyo po inyong mga mata. Seryoso. Sa puso, mga kapatid, ang puso, ang titingnan ng mahal na Panginoon, kung pwede siyang pumasok sa ating mga puso, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon Kristo bilang dakilang tagapagligtas. Sabihin niyo po, sumunod po kayo sa panalangin na pagtanggap. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa mga oras na ito. Narito po ako, isang makasalanan, nagsisisi. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Iligtas mo po ako. 10 ng aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aming tinanggap
Amen and amen. Kami po manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ang pinakamalapit po Jesus, marami po salamat. Sa unang panalangin ng beloved pastor, ang mga baguhang ito na tumanggap sa dakilang pangalan, nawa, mahal na Panginoon. Ito na simula na kalamainit na paglilingkod sa iyo. Kumilos ka po at ibigay mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Parang kalang mga problema, anuman ang kalang dinadalang karamdaman sa pagkataong ito. Pagalingin mo po, mahal na Panginoon. Iligtas mo po sila sa punak na mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, sulat mo ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. At kayo po'y paliwanagan po mamaya pagkatapos po ng ating banal na gawain. Huwag po kayong umalis dito na hindi po kayo magpabaptize. Napakahalaga po niyan, mga minamahal. Pag-alis nyo pa lang dito at kayo ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating mahal, iingatan na po kayo ng mahal na Panginoon hanggang sa pag-uwi nyo ang inyong mga mahal sa buhay at magpapatuloy po kayo ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Tuloy po natin ang mga ilang pang-awitin natin, mga kapatid. Mag-concentrate po tayo para madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tunay kang nakita, Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Kailan pa man pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Yes, Lord! Hallelujah! Kay sarap tabi pag-ibig mo. Mamalari sa presensya mo. Pangalan mong banal na Diyos, tunay ka, walang kapatid. Kabutihan mo, inagtrabaho, gumang-gaman ang puso ko. Pangalan mong banal na Diyos, tunay ka. Purihin ang ating pinakamal na Panginoon. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Isa lang ang mabuti. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon Diyos. Siya lang ang tunay na mabuti. Dahil tayo ay naririto, ginagawa na rin niya tayong mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sa pagkataon po ito, mga kapatid, ito na yung maging seryoso yung ating mga puso sapagkat hingi na tayo sa mahal na Panginoon. Mananalangin po tayo sa lahat ng ating mga problema, karamdaman man yan. Meron kayong hinihingi sa mahal na Panginoon na matagal na, wala pang katugunan. Ngayon na po, huwag ninyong pabayaan na ang panalangin ninyo ay hindi man lang umabot sa kisame. Hindi po kayo dapat umasa sa nananalangin lang dito. Napakahalaga na ang inyong mga puso, nananalangin kayo, kausap niyo ang Diyos. Sa unang panalangin nating beloved pastor, tugunin yan ngayon ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilang mapagpalang ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamalapang Jesus, Mesyanan po Diyos. Muli sa unang panalangin ng beloved pastor, muli natin yung mga anak sa imbalan na harapan. Linisin mo ang bawat puso ng bawat sa amin, mahal na Panginoon. Bigyan mo po kami ng desire, mahal na Panginoon, na sa aming pananalangin ito ay ikaw ay aming kasama. Hindi ko sa ganang amin, mahal na Panginoon, dahil ko sa ganang amin, wala po kami magagawa. Iniaasa namin sa iyo, mahal na Panginoon, ang bawat katugunan ng aming mapanalangin ito. Sa mayroong mga karamdaman, bigyan mo
mo na po na kompleto kagalingan, maging sa mga bisita, sa mga narito na tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Bigyan mo sila ng himala sa kanilang buhay sa pagkataong ito. Ipakita mo po na sa iyong banal na gawain ito'y kumikilos ka. Ikaw ay buhay, mahal na Panginoon. Sa banal na gawain pong ito, mahal na Panginoon, bigyan mo na ng katugunan ang kanilang mga panalangin, kanilang mga problema, ano man ang problema sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga labuas, mga pinag-uusig, mahal na Panginoon, alisin mo ang lahat ng mga hadlang na gagawin ng kaaway sa kanilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng matibay, matatag at lumalago na mga pananampalataya sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon po, isipin niyo po na ang ating beloved pastor ang magliliyan sa inyo. Ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo at kaliwang kamay natin ay ipatong natin sa ating mga karamdaman. Kung alam niyo po ang pangalan ng inyong karamdaman, banggitin niyo po. At kung kayo naman ay may mga problema, wala kayong karamdaman, problema, mga pinansyal, mga kahirapan na yan, itaas po ang dalawang kamay, palayasin natin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Yan po hinahadlangan ng demonyo, para lumayas na ito sa ating buhay, palayasin natin mga minamahal. Mahal Panginoon Jesus, minsan na po Diyos, kami po narito, mag-isang mga baguang narito, mga kapatiran namin, mga datiyan, ayon po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalayas ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, demon of cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, asthma, goiter, skin disease, pagka-paralyze, cast out, cast out, cast out, be bound to heal right now, be bound to heal. Problem be solved, materialism, carnalism, vices begun, in Jesus' name, in Jesus' name, be healed, complete healing, problem be solved, in Jesus' name we pray, amen and amen. Ngayon mga kapatid, pinalayas natin, ay baka hindi pa umalis siya pag hindi natin lakasan yung ating talon. Kailangan malakas yung ating talon at malakas din yung ating sigaw na hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. We love you so much. There is Jesus, purihin ang ating pinakamal na Panginoon. Amen. Praise God. Purihin natin mahal na Panginoon at naunawaan yung ating pinag-aralan para magkaroon naman ng kabuluhan yung ating pong Sunday General Worship. Amen? Narito po ating beloved Brother Engineer, Brother Preacher, Lawrence Stalin, sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved Preacher, beloved Brother Bev. Akin po muna pinapabot the highest praise, glory, honor and thanksgiving to our loving God, the King of Kings, the Lord of Lords, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! And double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildisrad Almeda, the end-time prophet of our loving God, and always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, children-in-law, to the whole Almeda family, at sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher at sa kanya pong beloved family sa dakong ito ng San Pablo Outstation, ako po ay bumabati ng magandang hapon, mag-isa ating pong mga beloved preachers, beloved elders, beloved prayer warriors, sa ating pong mga beloved workers na patuloy na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa ating pong mga beloved choir, beloved martial group, sa ating pong mga beloved musicians, sa inyo pong lahat, sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, kayo po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord, puri pa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo dumako sa ating pong mga announcements, naririyan na mayroon pa po tayong mga pangangailangan, nakikita po natin ang pangailangan ng ating pong bahay-sambahan, maging alam naman po natin na ito ay ginagamit sa pamamalakaya ng mga kaluluwang naliligaw upang ating maiahon sa kahirapan, maiahon doon sa kasalanan at ating mailapit sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay muling kukuha ng ating pong special offering. Yan lamang po ay tuwing Sunday. At tayo po muna ay ating po muna ipanalangin ang ating pong special offering. Maganda po ating pong mga beloved choir. Tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ipanalangin po ang special offering
At mayroon pong box dyan po natin ilalagay. Tayo po muna ay manalangin. Aking pong binibigay buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Brother June Posada. At ipanalangin po ang ating pong ipagkakaloob sa ating pong special offering. Tayo po isama-samang manalangin. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lawrence Tahoe. Tayo manalangin sa ating special. Pupunta kailang magpala naming Ama, Diyos ang panganihat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, malapa may pagkataon, malamang pagkataon, malapa, nandito kami sa bawat kamay may special offering, bawat kamay malamang, kung ano man ang malamang kanilang kanilang pinagkakakitaan, malamang, sila may nagbababuyan, malamang, nag-opisina man, naghahalaman, pagpalain mo sila, malamang, at kung walang trabaho, malamang, bigyan mo sila pagkakakitaan, malamang, para sa sudami. Pag mapanoon, mapanoon nilangin namin sa unat dalangin, aming beloved pastor, basbasan mo, bawat kamay, malamang, pagkakaloob, special offering, itumawag sa amin dalangin, sa matamis pangalan ni Jesus. Amen, amen. Dakilang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. Everybody say Amen! Amen! Puri pa di pinakamamahal na Panginoon Isus. Tayo po ay dadako na sa ating po mga announcements, sa ating po mga minamahal na mga baguhan. Pakinggan po ninyong mainam. Nariyan ang ating pong banal na gawain, ating pong midweek service. Ito po ay every Wednesdays. Tayo po ay nagsisimula ng 1:00 ng hapon at tayo po ay natatapos ng 5:00 ng hapon. Yan po ay tuwing Miyerkules. At ang atin naman pong overnight prayer, ito po yung magdamagang pananalangin every Fridays. Tayo po ay nagsisimula ng 9:30 ng gabi at tayo po ay natatapos ng 3:00 na po ng madaling araw ng Sabado. At ang ating pong general service, katulad po ng araw na ito, every Sundays, ito po ay ating general service. Kaya po pag sumikapan na tayo po ay laging makadalo, at tayo po ay makasama sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ito po ay nagsisimula ng 9:30 ng umaga at tayo po ay natatapos ng 3:00 o 3:30 ng hapon na po ng linggo. Puri pa di pinakamamahal na Panginoon Isus. At sa ating po mga Bible study sa dako po ng Laurel, nariyan patuloy pa rin po. At naririyan patuloy po tayong makiisa, patuloy tayong makibalikat sa lahat po ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Puri pa di pinakamamahal na Panginoon Isus. God bless po sa ating po mga minamahal na mga baguhan. Kayo po ay magpatuloy at naririyan ang kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Darating ang panahon, kayo rin ay tatayo sa harapan, magpapasalamat, magpapatotoo na ang Diyos na aking nakilala sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry
nagliligtas, nagpapagaling, naghihimala. Everybody say amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord, puri pati pinakamamahal pang ni Jesus. Kung wala na pong karagdagang announcements, naririyan, tayo po ay sama-sama ng manalangin sa tagumpay na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal pang ni Jesus sa ating pong pananambahan. At akin na pong tinatawagan ang mananalangin para sa ating pong closing prayer, beloved Brother Danny Pionela. Sama-sama po tayong manalangin, tayo po'y magsitayo na sa tagumpay na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God, our beloved preacher, Brother Lawrence Talent. Praise God. Mga minamahal, muli pa tayo makipag-unayan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pasamantalang pag-iwaiwalay. O pamapagpalan Diyos sa mga banal sa matip sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at panalangin ng apang kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildes Almeida. Praise God. Hallelujah. Muli po kami kung nagpapasalamat, mahal Panginoon. Praise God sa magandang panahon. Gintong pagkakataon, O Diyos, na ikaw nagpasalamatan, O Diyos, hallelujah, sa kalayaan, mahal Panginoon, nagipurihin, lulahatiin sa Espiritu Katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, sa mga kapatiran naming nakapiling sa iyo, mga baguhan, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, sa kalakasan, kalusugan, pinagkakaloob mo sa amin, sa kaligtasan libre, O Diyos, sa pananampalatayang pinag-atinib mo sa aming mga puso. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, sa paglangis mo sa mga awit na ng choir, praise God, sa kapuspuso ng banal na Espiritu, binuhos mo mga Panginoon sa aming kalagitnaan na pinadama sa amin, O Diyos, hallelujah. Lalo tigit, mahal Panginoon, ang iyong banal na salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, O Diyos, hallelujah. Nadala na rin yung mga ngaral, siniyo sa aming kalagitnaan, O Diyos, at ito'y kalakasan, spiritual pagkain ng aming mga napapagalkaluluwa, praise God, hallelujah. At patuloy po namin isinasambot, dinadalangin ng kalakasan, kalusugan ng aming beloved pastor, praise God, hallelujah. Pagkaloob ng mahabang buhay, mga Panginoon, sampu ng beloved babies, beloved children, praise God. Lahat ng mga ngaral, mga gagawa, mga Panginoon, O Diyos, hallelujah. At sa mga baguhan, ng mga maligtas na nakalakusada, O Diyos, kayo po mangusap, kayo po patuloy na maglingkod sa iyo, tatuloy kami magkakatipon-tipon, O Diyos, hallelujah. Ay sila aming makasama, mga Panginoon, hallelujah, sa aming pong pasamantalang paghiwalay, mga Panginoon. Ihiwalay mo, mga Panginoon, ang bawat ng iyong pag-iingat, O Diyos, hallelujah, paggabay, praise God, hallelujah, sa aming pag-uwian, O Diyos, hallelujah, samahan mo po kami, O Diyos, hallelujah, layo sa unang aksidente, sa anong disgrasya, O Diyos, at muli kaming ibalik sa lugar na ito, sa susunod namin pagtitipon, O Diyos, hallelujah. Ito po asama namin panalangin, in the mighty name of Jesus we pray. Amen na naman, hallelujah, hallelujah, praise the Lord to God.